Ayun, bale, hi guys. So, I'm David. Ako yung nagmamanage ng Wealth Pro na page sa ano natin. Bago lang din ako sa DNA. Tapos, siguro i-discuss ko muna yung 5 types of trading strategies kasi based din kasi to sa, kunyari, kung busy yung lifestyle mo, kung ano ba yung personality mo. May iba kasing tao na mas okay sila in the yung long term. Yung iba naman, mas gusto yung short term kasi mas uh, kita nila yung pattern compared sa long term. So ito yung mga different trading strategies na ginagamit natin, na ginagamit ng mga traders in general. So meron tayong scalping, chupit. Ito yung ginagamit kadalasan ni Sir Roel, di ba? Tama ba? Tama ba, sir? Tapos yung day trading, swing trading, position trading, and momentum trading. Itong mga to, nagbabago sila based din sa time frame na ginagamit, kung ano yung platform na gagamitin din, kung forex ka ba or stock trading. And yun nga, nagbabago rin siya based din sa lifestyle ng mismong trader. Kasi tulad ko na nagwo-work sa, kadalasan ginagamit ko talaga swing trading tsaka position trading. And pag naman, usually pag full-time na trader or madalas ginagamit talaga is day trading or scalping ng ibang day traders. So ano nga ba yung pagkakaiba ng mga to? Yung scalping and chupit, eto, kung mapapansin niyo yung bilog na to, chupit is, or scalping, sobrang short term niya. So kadalasan yung time frame na ginagamit is 5, 15, 30 minutes. Tulad nung kanina sa Converge, ang ideal kasi kanina sa Converge, since wala pa kasi siyang pattern na pwede natin sundan, pwede mo siyang scalp. Tulad nung ginawa ni Sir Rowell kanina, bumili siya at 14.98. A good entry yun. Kasi kung makikita natin yung chart kanina ni Converge, dun pa lang siya nagsimula umangat. Kaso down siya all throughout the day. So scalping was a good strategy for Converge today. Kung nag-trade kayo. So yung scalping ginagamit ko kadalasan sa forex. Kasi ano siya, medyo connected siya dapat sa volatility ng stock. Kasi pag walang volatility yung stock, mahirap mag-scalp eh. Kumbaga, para kang surfer. Kung walang alon, hindi ka makakapag-surf basically. So yung scalping, yun, sasabayan mo yung alon, yung volatility ng stock for that day. Ito, example ko is puro nickel. Makikita nyo yung differences ng mga strategies sa chart ng nickel. So day trading is short term, maximum 1 day holding, tapos no overnight position. Itong mga gantong day trading tsaka scalping, yun nga, mostly sa global mo pwedeng gamitin kasi sa US stocks, for example, meron kasi mga overnight fees, yung mga pag-hold ng mga US stocks. So, day trading, pwede mo siya gamitin. And sa forex din, day trading and scalping, sobrang gamit na gamit talaga siya sa mga forex and US market. Lalo na ang taas din ng volatility kasi sa US tsaka sa forex. Sa local naman, day trading tsaka chupit, hindi ko masyado na ina-advise unless meron talagang big news ang stock or yun, madami kayong time. Kadalasan kasi pag madami kang time, kailangan mo talaga i-monitor yung stock na gusto mo. Tulad ng MRC, yung sinuggest ko kay Philip last week. Ayun, nag-breakout siya from his previous resistance. So yun, magandang strategies din i-apply yung day trading pag mga ganong highly volatile stocks. Tsaka yung, ayun. Pag swing trading naman, ito isa sa ginagamit ko din talaga. Short term to medium term, several days or sometimes week. Ang ano kasi dito, ang basis kasi, kada swing, up, down, dun ka sasakay. Kasi since, ano lang tayo eh, pwede lang tayo kumita sa Philippine stock market pag naka-long position tayo. Unlike sa US kasi, tsaka Forex, pwede ka mag-short trading. So kahit bumababa yung market, pwede ka rin kumita. Pag sa atin naman, yun nga, puro long position lang. So sasabayan mo itong mga upsides ng isang uptrend. Kadalasan yun yung pinaka-effective na way para mag-swing trading.
Tsaka swing trading, mas maganda kung gagamitin mo siya, sundan mo lang yung uptrend. Kunyari, nakita mo uptrend yung stock. Sabayan mo lang yung uptrend. Kasi pag mag-swing trading ka sa pa-downtrend, pwede naman. Kaso sobrang, parang pinapahirapan mo lang yung sarili mo. So, yun, ride ka lang sa, the trend is your friend. Tapos, buy ka lang with the upsides. Once na break yung downtrend. Next strategy is position trading. Ito, ginamit ko siya sa nickel. Kasi nung nag-break tong malaking triangle na to, bumili ako at around, nag-accumulate ako dito 150 to 160 na position. Kasi sobrang laki talaga nung demand nung nickel. Yung Tesla stocks kasi nung time na yun, sobrang tumataas. Tapos nakita ko nga sa news na ang taas nung demand ng nickel once daw na yung Tesla magde-develop pa ng mga cars in the future. So, sinabayan ko yung demand from the US market. Sinabayan ko rin sa local. Kaya dito ako nag-position. Inintay ko yung break from the big triangle or wedge. Tapos yun, dito ako nag-accumulate. Position trading kadalasan ginagamit pag, kunwari, busy ka sa work or sobrang konti lang yung time mo para mag-monitor talaga ng stocks. Position trading medyo less exciting compared sa day trading tsaka swing trading. And ayun, tsaka scalping. Kaso sobrang laki ng reward kasi ng position trading. Ang position trader kasi ang ina-identify niya kung kailan mag-change yung trend. So eto downtrend, di ba? Etong break na to na pa-uptrend, sobrang laki talaga ng upside niya. Kaya kadalasan nauupo lang ako sa mga stocks na ganito pag nag-change na talaga ng trend kasi sobrang chill lang siya. Tapos since nag-work nga rin ako, mas in-employ ko yung position trading. Ang pag-hold nito kadalasan weeks, months, and years. Ang strategy ko rin na ginagawa is kino-combine ko yung position and swing. Kasi for example, nag-accumulate ako dito sa buy trading, sa break ng wedge. Tapos accumulate ako dito. Magdadagdag pa ako dito sa mga swing trading opportunities. So ang nangyayari, mababa yung average ko kasi dito ako bumili sa mababa, pero dumadami yung shares ko kasi pumapasok pa rin ako doon sa mga re-entry opportunities nung stock. So yun, swing and trading position talaga yung ginagamit ko. Pero may mga stocks din na kunyari, ayun, momentum trading, breakouts, 52-week high, all-time high. Tulad nung ASEN. Yung ASEN kasi ang ginawa ko talaga is momentum trading. Since work from home ako ngayon, medyo madami akong time para mag-momentum trading. So yung mga breakout opportunities, pwede mo sabayan yung mga breakout eh. Kasi kadalasan pag mga momentum trading, yung previous resistance nagiging support tulad nito yung side na to, itong part na to. So good buying area to mga breakout areas. So yun, tulad nung sinabi ko sa ASEN, ginamit ko tong momentum trading. So yun, hindi mo naman kailangan i-limit yung sarili mo sa isang strategy kasi depende rin nga sa time mo kung may work or hindi. And depende rin sa takbo talaga ng stock. So ang masasabi ko lang, siguro try nyo din i-adjust yung try nyo i-practice din yung sarili nyo. Tingnan nyo yung mga charts kung ano magandang trading strategy na pwede nyo gamitin dun sa chart. Kasi may mga stocks kasi na may mga DNA. Tulad nung may mga stocks na end of the day biglang binubuhusan. So tulad nung Converge kanina, di ba? Tsaka yung M-wide. Kung nag-momentum trading ka sa M-wide kanina, maiipit ka kasi nag-break siya sa 8 and then biglang biglang binuhusan ng end eh. So pag momentum trading, yun lang yung con ng strategy na to kasi once na yung madami kasing false breakout lalo na sa Philippine stock market. So kailangan nyo rin lagi intayin yung confirmation candle. Tulad nito, 'di ba nag-breakout siya? Pwede nyo namang intayin yung mga magpag-retest ng resistance para maging support. So ayun, for momentum trading, pwede mo nyo gamitin nga yung ganitong strategy. Ayun, thank you.